Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin ang timeless reading mo. Ito ay message from our spirit guys. So Scorpio, ano ba ang messages? Ano ba ang gustong sabihin sa'yo ng iyong spirit helpers, spirit guides message para sa mga Scorpio? Okay, shared inspiration. Number 20. Number 35, 8, and 6. Okay, Scorpio. First card, number 35, 8. Help appears in various ways. Kung halimbawa na feeling mo walang sumusuporta sa'yo, walang pwedeng tumulong, or parang feeling mo mag-isa kang lumalaban sa buhay, sinasabi ng baraha dito na yung mga tulong, answers, gabay, protection, ay makukuha mo yan sa iba't ibang ways or paraan. Okay? Maraming sumusuporta sa'yo. Minsan, nakakalimutan mo lang kung ano ba talaga, or ano ba talaga yung pinaka-importante sa'yo. Kasi minsan, diba, moody, may ibang Scorpio na moody, may iba na pabago-bago yung emotion niya. So, dito sa barahan to, sinasabi ng baraha, appreciate natin yung lahat ng tulong na dumarating sa atin. Kasi minsan, hindi natin masyadong na-appreciate yun. Okay? So, number 24-6, love where you are. And ito resonated dito. Sinasabi sa'yo na maging sensitive tayo, lalo na sa mga actions natin. Okay? Gamitin natin ang ating puso sa pagdedesisyon. At the same time, i-connect natin ang ating isip sa ating puso. Especially kung ano yung mga bagay-bagay na gusto mong simulan or gusto mong baguhin sa buhay mo, or kung ano yung solusyon, kung ano yung actions na kailangan mong gawin. So, huwag kang magpadalos-dalos, huwag kang masyadong emosyonal, huwag kang masyadong sensitive, huwag kang masyadong magagalitin, huwag kang masyadong moody, parang ganun. So, number 20, shared inspiration. Sinasabi ng baraha dito na kung may posibleng iniisip ka na pwedeng pagkakitaan or pwedeng gusto mong bumalik doon sa dati mong employer, sa dati mong trabaho, dito sinasabi ng baraha na throw yourself in new projects. So, wag ka nang masyadong nakafocus sa nakaraan. Be willing to let go of time's constraints and rules, and really be aware whatever fulfills your heart. So, wag kang masyadong nakafocus doon sa dati mong boss, sa dati mong pinagtrabahuhan, sa dati mong sahod, sa dati mong ginagawa. Kasi sinasabi ng baraha sa'yo dito na pwede kang magsimula ulit. Pwede kang maghanap ng ibang source ng pwedeng pagkakitaan or relationship. And ang kailangan mo lang is makamove on. Mag-let go ka na. Kasi the more na iniisip mo yung nakaraan, the more na makukulong ka dyan sa nakaraan na yan. Okay? Like may iba na siguro dating OFW, ngayon na hindi na sila nakakapag-abroad, hindi sila makamove on eh. So, patuloy nilang sinasabi na babalik kayo, babalik, pinipili nyo, pero siguro overage na, so medyo mahina na. So, tanggapin na lang natin na tapos na yung yugto na yun, na pagiging OFW. Okay? So, next is Chiron, patience. And dito sa barahan to, sinasabi na kailangan natin, yun, resonated dito na huwag tayong masyadong moody, masyadong sensitive. Kailangan natin na hanapin yung balance. Take time alone to find balance. And maghanap tayo ng lugar na pwedeng doon natin makuha yung stillness and yung peace and harmony. Diba? Kailangan mo ng patience kasi maraming, pwede kang gumawa ng aksyon na hindi mo pinag-iisipan, padalos-dalos. May mga tendency kayo na, like, maisipan mo ngayon na magta-travel ako, ta-travel ka, uuwi ka sa lugar nyo, uuwi ka, parang ganun. So, pag-isipan natin ng mabuti, okay? And hanapin natin yung peace and harmony, and hanapin din natin sa ating puso, yung peace din. Kasi minsan, mga self-inflicted na restrictions ang ginagawa natin, or kung ano man to na tayo lang yung gumagawa ng sarili natin kinakatakutan or issue, parang ganun. So, ganun din. And dito sa singer na to, Humpback Whale,
sinasabi ng barahan na kailangan mo ng healing sa lahat ng areas sa buhay mo. Okay? And your inner navigation always guides you. So, sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon, ng intuition, ng instinct mo. And walang sino man daw ang makakapigil sa goal mo. Pero, dapat yung goal mo daw is aligned with your purpose. Kasi kung yung halimbawa, yung goals mo 10 years ago, and until now, hindi mo pa rin siya natutupad. And then yun nga, sabi sa'yo dito, hindi ka makamove on eh. So parang yun yung pinipilit mo. Kailangan ko maging artista, kailangan mo maging singer, kailangan ko mag-OFW, pero hindi nangyayari. So pinipilit natin. So ibig sabihin yan, kailangan mag-move on. I-let go mo na siya, and then maghanap ka ng ibang opportunities. Or buksan mo yung sarili mo sa ibang ways kung paano ka kikita. Parang ganun. Okay. Okay, so the Chariot, Scorpio, and King of Wands, the Sun, wow, Knight of Swords. So, yun. Nakikita natin dito, may Scorpio na posibleng makatanggap ng mga offers, diba? Love offers, or pwedeng work offers, or kung ano pa man. And yung mga offers na yun is pwedeng magbigay sa'yo ng sobrang motivation. Sobrang motivation, sobrang determination na tanggapin kung ano may itong ino-offer sa'yo. And sinasabi ng baraha mo dito na you are positive. Positive ka eh, kasi meron Chariot at the Sun na kung ano man itong darating sa'yo, kung ano man itong, or kung saan mo man ilalagay itong strength mo, yung effort mo, yung energy mo, ito ay magdadala sa iyo ng sobrang positive emotion, and at the same time, success. May nakikita tayo dito, travel talaga. Diba? Parang, kailangan mong umuwi, kailangan mag-travel kasi may okasyon na celebrate. Kailangan mong lumipat, mag-relocate, kasi nakakuha ka ng trabaho doon. So, parang ganun. Comment down below, guys. Okay. Diba? So, yun. Kung makikita mo to, sinasabi ng barahan na Knight of Swords and Knight of Pentacles. Two cards siya na pwedeng nagsasabi sa'yo na yung balitang ito is tungkol sa bagong trabaho, bagong pagkakitaan, bagong source ng income, bagong employer, o kung naman na bago to, bagong travel, bagong contract, bagong papeles or visa. And yun, so isa sa pwedeng bago dito is yung bagong bansa, bagong lugar. And possible yung travel dito. Sobrang possible yung travel. May iba sa'yo dito na gustong makapag-travel, gustong mag-abroad talaga. Eight of Pentacles, oh. May iba sa inyo dito na sobra kayong impatient. Naghihintay kayo ng offer ng work. Naghihintay kayo ng new contract. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan is, yun na nga, magta-travel kayo, lilibutin nyo yung mundo dahil sa trabaho. Okay. Eight of Swords. Wow. Kaso lang mag-ingat ka. Kasi nandito yung 8 and 9 of Swords. So, ibig sabihin yan, yun na nga, resonated na naman sa nauna. If ever na bata ka pa, or nasa edad ka pa, possible ito na travel abroad or maghanap ka ng trabaho sa malayong lugar. Pero kung nasa 60 plus ka na siguro, sinasabi ng brasa dito na yun, hanap tayo ng alternative, hanap tayo ng pwedeng ipalit sa goals natin na hindi natutuloy. Parang ganun. Kasi may mga iba sa inyo dito na hindi makamove on sa dati nyong goals. Kahit na saan kayo pumunta, kahit na anong ginagawa nyo, bumabalik pa rin kayo doon sa dati. Like relationship, ganun din. Kahit may relasyon ka na ngayon, hindi ka makamove on sa first relationship mo or sa ex mo. Or pwedeng lugar, ganun din. Like, kung saan ka pumunta dati, few years ago, hindi mo makalimutan, paulit-ulit mo siyang inaalala na minsan nagbibigay na sa'yo ng lungkot. Or parang minsan nagbibigay na sa'yo ng disappointments. Okay? And sa ilalim niya is Ace of Wands. May iba dito sa inyo na
makakatanggap ng love proposal, wedding proposal, or pwedeng may iba sa inyo dyan na makakatanggap ng offer ng training, or pwedeng pag-aaral, o may kailangan kang pag-aralan, or posibleng makakatanggap kayo ng attention from someone, parang mas magiging interesado ka sa paningin ng isang tao. Okay? Thank you for watching, guys, and see you again. Bye!